Nagkasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Pasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Vice President Inday Sara impeachment deadball na po. Pagkatapos magpalit ng liderato diyan sa Senado, sinibak po ng mga senador si Tuta Soto at ipinalit po si Senator Alan Peter Cayetano bilang isang Senate President. Napakaganda po ang nangyayari ngayon sa Senado. Subalit, sakripisyo naman po ang ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil siya po ang ika-13 na buto para mapalitan po ang liderato ng Tuta Soto, tuta ni Tamboloslos at ni Bangag. Dahil anak ng kagwang, inilabas di umano ang warrant of arrest. Galing sa ICC ang naglabas dito si Trillanes, anak ng kamuti naman oh. Bakit ba yung aso yung naglabas? Kasabay nito, pagpasok po ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, nakunan po ng CCTV ng Senado ang paghahabulan ng NBI at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bago po siya makapasok sa plenaryo dyan sa sesyon, ay nakipagbuno po muna siya at duguan po ang kamay ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa naturang insidente. Ginago na po talaga ng gobyernong Marcos ang Pilipinas. Kawawa po ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino. Dahil po sa gobyernong ito, napakawalang hiya talaga. Gobyernong Marcos na siguro ang pinakahayop na administrasyon. Junior ha? Kasi yung senior nagdeklara ng martial law pero itong junior wala manhid animal oh. Ang yayabang ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa pamumuno ng mayabang din na malaking tiyan na si Matubag, anak ka ng kagwang. Magandang gabi po sa ating lahat. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin itong kaganapan dyan sa Senado, no? Mga kaibigan ko. Bago pag-usapan natin yung... isa lang naman pag-usapan natin. Lahat ng ito ay may kinalaman din naman sa impeachment. So unahin na po natin sa Kamara. Yung Kamara de Representante House of Crocodile ay in-impeach na po nila si Vice President Inday Sara Duterte sa boto na 255 yes, mga malamang puro nakatanggap to ng malita. Ito yung ipapakulong mo day, no? At no naman ay 26 abstain ay 9. Tingnan mo Grabe yung ni Sandro Marcos. Kapangyarihan bilang isang demonyo, no? Yan ang kanilang ginagawa, impeach si Inday Sara at saka expected na po natin yan. So ngayon, magiging useless po yung 255 votes po ng Kamara labang kay Inday Sara na inimpeach na po nila si Inday. So paldo po itong 255 katao dahil computed po natin mga 256 million. Yung puposibleng maimalita ng mga buhayang ito, anak ng kagwang. 200 yung for later release. Merong 3,000 buwan-buwan na MOOE sa loob ng 2 taon. Antakin mo yan At merong 20 million pa na support bonus, anak ng kagwang, no? Pera po natin yan, Pero ito na ang numero na nangyayari dyan sa Kongreso. Kakatapos lang, 255. So yung mga bumoto, hindi pa natin nasundan kung sino ang mga to, pero ito na nga, nagbutuhan kanina sa plenaryo. So inimpeach na po nila si Inday Sara sa Kongreso, pero saan po ba maghuhusga? Sa Senado. Bakit impeachment is dead? Deadball na talaga yan. Walang mangyayaring conviction, maniwala. Walang mangyayaring pagkukonvene para sa akin.
Walang convene na mangyayari patungkol sa impeachment. Ang maghahatol dito, Supreme Court, at idideklara itong unconstitutional. Itong impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Kasi kung papayagan pa nila ho ito, magkakaroon na po tayo ng constitutional crisis. Lalo na po sa ginawa ho ngayon ng gobyernong ito. Mantakin mo ha, meron tayong tinatawag na co-equal branches. Executive, judiciary, at legislative. May kanya-kanyang kapangyarihan yan. Patas ang mga yan. Hindi po pwede manghimasok itong executive sa legislative. Na ngayon po nakaranas si Senator Ronald Bato de la Rosa ng panggigibit at pangaharas. Dahil pumunta po ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado para pong bumoto, no? Para magbago ng liderato at ikudita si Tuta Soto. Pero hindi po nila pinapapasok at hinabol pa si Senator Bato. At dismayado po ang Senado po ngayon dahil harap-harapan po ay pinanghimasukan ng Executive Department sa pamumuno ni Bongbong Marcos Bangag itong Senado. Bendalo, ika nga, marsyalo ang datingan. Meron, ipapakita po muna natin itong bidyong ito. Ito pala yung kaganapan bago po makapasok si Senator Bato dyan sa plenaryo, sa session, para magpalit ng liderato. Narito po, panoorin po natin. Ayan po yung habulan po na nangyayari. Grabe oh. Ayan, kampo ni Senator Bato at NBI. Naghahabulan po sila. Hinabol po nila yung elected official. Samantala itong NBI ay appointed lang po ito ni Bangag. At nakipaghabulan po yung operatiba ni Matibag dito po sa senador na ito. O pumasok, ayan, hindi po nila nire-respeto ang institusyon ng Senado. Yan po ang maliwanag dyan. Ang ginawa po nila ng NBI ay binabastos po nila yung Senado sa mga pagkakataong ito. Nakakahiya po dahil co-equal branches po ang executive, legislative, at judiciary. So ngayon, ito po ay harap-harapan na pong pambabastos sa institusyon ng Senado. Nangyayari po ito under Bangag admin. Nagmistulang marsyalo po ang kaganapang ho ito. Tingnan mo si Senator Bato, takbo talaga si Senator Bato. Oh. Inahabol ng operatiba, animal na mga kabastusan na ho ito. Ayan, hindi na po sila nakapasok dyan. Kasi nasa, I think, yung pagkakataong iyon, nasa plenaryo na ba? O naano na po yung NBI? Nasa plenaryo na. Oh. Hindi ho po pwede na, ayan si Senator Bato, nakipagbuno, nag-wrestling nga dyan si Senator Bato, andyan. Tama ba? Tumba yung isa, oh. Tinulak yata, oh. Nakipag-wrestling nga si Senator Bato. Inang mga NBI. Ang tatanga ninyo. Sumunod kayo sa utos ng demonyo. So ngayon, hanggang dyan lang kayo, no? Kasi oras na nasa premises po si Senator Ronald Bato de la Rosa ng Senado, hindi nyo po pwedeng galawin po yung senador na yan. At kayo ay mananagot sa batas. Kulong po kayo dyan. Maniwala ho kayo. Nilabag nyo po ang saligang batas. Nakala mo naman si Bato ay talagang wanted. Yung hawak lang ninyo na kaso kay Bato, di umano yung ICC. Yan po yung nangyayari dyan. So ito po, after ng habulan, mga kabisdak, ito na ho yung nangyayari. Nakapasok na po si Senator Bato de la Rosa dyan sa plenaryo. At galit na galit si Senator Bato de la Rosa dyan. Narito po. Assenting President, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko naman yung day. Nirwrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Pasok!
This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n lang NBI? Ha? Ano po plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Mag-usap kami. Gawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ay, ang Senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Sira ulo yung hinayupak na media na yun. No? Sino ba nagtatanong na media? Baka GMA ba yun? News 5 at ABS-CBN? Tatanungin mo bakit ka nandito? Anak ng kagwang senador yan eh. Nasa Senado siya, Senate. Utang, tatanungin mo ng ganyan. Talagang iinit si Bato dyan. Ang bubobo na ng media ngayon. Kaya palitan na ng mga vlogger yan. But, sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers doon. Lahat yan, trabaho ng senador. Grabing sakripisyo ni Bato dito. Sorry, para lang hindi tumagal, they want to see na 13 tayo. Those in favor na palitan ng O ngayon, ito po yung nangyayari at meron pang isang papalabas ko itong sa video na to. Hindi natin. Yan, mga tao na yan, makapasok dito. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang senador, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon nito. Yung nagalit si Senator Bato, Sergeant at Arms. Tama yun. Kailangan palitan yung Sergeant at Arms. Kamay. Tama yun. Sinabi ni Senator Bato. Kung ikaw, Senador, ako Sergeant at Arms, magpakamatay ako para sa'yo. Kasi hinayaan nakapasok itong NBI eh. Di ba ho? Sir, kamusta kayo? Walang. Sir, bakit po? Bakit, sir? Hindi kayo pinapasok, sir? Anong sabi Sir, ng bakit po? Bakit, sir? What was the reason? Anong gusto nila? Sir, bakit duguan, sir? Nag-istigan kami doon, di ba ba? Sagdan? Ilang NBI personnel yun, sir? Okay. Grabing sakripisyo ni Bato dyan. Kaya, Day, alam mo na, Day, pag ikaw naging Pangulo, Day. So, hinintay lang po si Senator Ronald Bato de la Rosa para magpalit po ng liderato dyan sa Senado. Para mapalitan itong tuta-suto na ito, anak ng kagwang na yun. So, ngayon, nagkaroon na po ng boto. Narito po, panoorin po natin yung With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Okay, nagkaroon na po ng bagong Senate So President suspended. ang Senado. So, agad-agad po, pinapanumpa po si Senator Alan Peter Cayetano. Narito po. May we call on Senator Camille Villar to administer the oath to the newly elected Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Ito na yan. Agad na numpa si Senator Alan Peter Cayetano, bagong Senate President ng Senado. Oath of office. I state your full name, I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold, and of all others I may hereafter hold,
under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will uphold and support, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the to Philippines, the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Ayan, palakpakan po natin. Mabuhay po kayo, Senator Ronald Bato, Alan Peter Cayetano. Nagbago na po ngayon, no, ang takbo ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sino-sino po yung mga bumoto? Ito para sa kaalaman ng lahat sa Senado, no, na mapalitan si Tito Soto. Narito po yung mga taong iyan. Medyo di ko naayos. Okay. So ayan po ha. 13 po ay bumoto po na magiging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Yung 9 na minority plus yung 4. Sino po yung nadagdag na 4? Yung magkapatid na Villar, tama ba? Ayan. Ayan si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano. Kasama rin po si Ronald Bato de la Rosa, yung nagsakripisyo. Escudero, Jinggoy, Bungo, Loren Ligarda. Maraming salamat, Loren Ligarda. Rodante Marcolita, Aimee Marcos, at Robin Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, yung magkapatid na Villar, no? Tama ba? Tignan mo natin yung kasama si Mark. Yan na, magkapatid na Villar, si Mark Villar. Yan po yung kumampi sa minority upang ihalal si Senate President Senator Alan Peter Cayetano. Nag-abstain naman yung dalawa, JB Ejercito at si Mig Zubiri, puta mga balimbing. So yung latak, nandun ng siyam, kasama si Tuta Soto, Panpilo, Ping Lacson. Ayan na po. So nabago na po ngayon ang takbo ng Senado. So ito, ano po ang kinalaman dito sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte? Okay. So total, napag-usapan naman natin ang impeachment. Pamaya, balikan natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. O, ito na po yung bilang 13, 9 to. Dalawa yung abstain, 13 po yung bumoto. Para magkaroon ng bagong liderato dyan sa Senado. Yung 255 na bumoto na ma-impeach, na-impeach na nga si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso, useless po yung zero, as in, wala pong kwenta yun. Iakyat nila ngayon sa Senado yung Articles of Impeachment. No? Pag-akyat po sa Senado, yung Articles of Impeachment, ang magmamando na po yan ay ang bagong Senate President. So yung Tuta Soto, wala na. Ilan po ang boto? Kasi it's a numbers game. Ang kukunin at makuha ng mga buwaya diyan sa Kongreso na 255. Makuha nilang boto diyan sa Senado, 2/3. 2/3 po. Kung kailangan nila makakuha ng 16 na boto ng mga senador para ma-impeach si Inday Sara, mukhang malabo po. Hindi lang mukhang talagang malabo. So ito po, pwede na po nating peryodan. Impeachment labang kay Vice President Inday Sara ay didbol na. Mukhang hindi na nga po yan magko-convene. Bakit? Wala. Maraming trabaho po ang Senado. Malabong mag-convene yan. At kung mag-convene man, siguro meron mag-uhusga dyan. Ang sasabihin ng impeachment court, yung Articles of Impeachment, labang kay Inday Sara ay unconstitutional. Hindi ito mako-convene. Kung mag-convene man ang Senado, sabihin na ho natin, mag-convene, bilangan pa rin po yan. Hawak ngayon ng Team Duterte ang numero sa Senado. So, ang hawak ngayon ng Marcos, 9 na lang. 9 na lang. Hindi naman kumampi yung dalawa sa kanila. Yung dalawang balimbing na yan,
Napaka-imposible naman kung boboto na i-impeach si Inday Sara. So malabo na. So peryodan na po natin yung impeachment deadball na. Maraming salamat kay Senator Bato sa kanyang sakripisyo. Palakpakan po natin. At sa 13 senador, maraming salamat po sa inyo. Sana po walang iwanan at maging consistent po ang inyong paninindigan at prinsipyo para po sa bayan. Dahil ginagago na po ngayon ni Bongbong Marcos ang inyong institusyon. Mantakin nyo po. Yung Senado, pinasok po ng Executive Department nang walang paalam na maayos. Dapat managot po dito ang dapat managot. Ayan po, pakinggan natin ha. Mantakin mo ha. Tandaan nyo, hindi po pwedeng manghimasok ang executive sa Senate. Ang lakas ng amats ni Matibag na papasok sa premises ng Senado, pero hindi po siya pinapasok. O, panoorin natin. Yan yung mayabang na to. Hindi pinapasok. Papasok ang mayabang. Bakla. Ayan. Kala niya siguro papasukin siya. ICC warrant of arrest. Confirm po ba yun? Is there immunity because it is Batos immunity as a senator? Mga basura yung mga media. Sir, confirm po ba yung copy ng ICC warrant? Titingnan nga namin kung anong meron dito. Kaya kami... Pero sir, Yung meron may dito, nabalita po ubog. na may mga NBI na po sa loob. Ano po ang kanilang pakay sa loob, sir? Standby lang. Standby daw kami. Standby tayo pare-parehas. Buka tayo. Buka tayo. Wala tayo. Papasok kami ni... Papasok kami ni Managtan. Sa second floor kayo na. Nasa second floor kayo dahil yung bataan mo nasa second floor nakipaghabulan kay Bato, ikukulong yun. Ulol. Ito po ang nangyayari dyan. Hindi po nakapasok si Matibag dyan. Ang yabang, meron pang mga nagdala pa ng mga mahabang baril. Narito po. Ayan o, nagdala pa o. Akala mo, digmaan na talaga o. Ayan o. Gusto na talaga nilang magkaroon ng problema ang Pilipinas dahil sa mga animal na to. Wala na sa hulog. Ang haba ng baril na dala nila. O gusto yata makipagbakbakan sa loob ng Senado. Hindi po kayo pwedeng makapasok dyan, Matibag. Ang yabang mo. Bilang na rin yung taon mo dyan. Palitan na rin kayo. Magiging presidente na si Inday Sara. O, yayabang, kita nyo, may mga baril. Baka sabihin na naman ni Bangang na walang mga baril. May baril po silang dala. Ang haba ka. Ano yun? Sintukil si Bato. Gustong mga to animal. Ayan na, oh, hindi po makapasok. So kasalukuyan po ngayon, nakaharap po yung yung ban, no? Diyan sa Senado, ban ng mga NBI. Gusto talaga nilang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaso nga lang, magkaproblema po sila dyan. Dahil binastos po nila ang Senado. So mukhang ang makukulong po yung mga NBI. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, dapat umanong lumayas itong mga NBI agent dyan sa premises ng Senado dahil po sa pambabastos nila sa institusyon. Narito po, pakinggan natin yung banatan dyan. Agad pinalayas ni Senator Bato. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Mr. President, dear colleagues,
Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito yes, siya? with that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assault to sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat Correct. dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection? Mr. President. Yes, Mr. President, that Yan is, na yung I have tutaso to. no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support this motion, but Oy! parliamentary rules dictate that we settle first the Yes, previous yes, motion. yes, There is a yes. pending motion eh. Kaya hindi Yes. pwedeng patungan ng lesser Yes. motion. Thank No, you so for that let's- reminder. Lolo, Tuta Soto, iyak, malita boy. Ako, dapat imbestigahan din si Tuta Soto kasi sa malita, di ba? Nabanggit siya ng 18 ex-marines. Patay kang hinayupa ka. Restore first the motion of Senator Jinggoy Estrada unless he wants to withdraw the motion. Sana, bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga Exactly. nagharang sa akin at i-inquest natin. Yes. Papailan natin ng kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito. Yes. In-assault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyari. Paalisin lang natin. We have to arrest them. Tama. Let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa'yo. And Correct. that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the I session, am sure Trillanes is involved, Mr. President. then Andyan siya eh. then Kasama sila. my suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No, but before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first dispose or withdraw muna? Mr. President, I withdraw my previous motion. So since Patay. the motion is withdrawn, Senator Pia. Yes. So ngayon, ang mangyayari ngayon, yung mga NBI dyan sa loob, pwede nilang ipakulong. May kulungan man ang Senado dyan sa si Senate. Oh. So kasi nga, tangina, hindi po pwedeng ganun ang gagawin ng NBI sa Senado. Makakatikim po kayo sa batas. Ang sabi po ng Republic Act Article 145, violation of parliamentary immunity. The penalty of prison mayor shall be imposed upon any person who shall use force, intimidation, threats, or fraud to prevent any member of National Assembly, Congress of the Philippines from attending the meetings of the Assembly or any of its committee or subcommittee, constitutional commissions or committees or divisions thereof from expressing his opinions or casting his vote. The penalty of prison correctional shall be imposed upon any public officer or employee who shall, while the Assembly, Congress is in regular or special session, patay. Arrest of such any member thereof, except in case such member has committed a crime punishable under this code by a penalty higher than prison mayor. So kulong pa itong mga operatiba ng NBI kung saan binastos ang institusyon ng Senado. So kasama ka, Trillanes. Bakit nandyan si Trillanes? Ano bang katungkulan ni Trillanes sa bansa? Siya ordinaryong tao lang. Ordinary citizen.
Nanggugulo lang siya dyan sa Senado, kaya dapat siya rin ay arestuhin. Excuse me po. Kasuhan at ipakulong dyan sa Senado. Dahil masyado ng binastos ng mga hinayupak na ito, itong Senado. Di ba, Nyor? So ngayon, ang next na hakbang ng Senado ay ito na po. O, pakinggan po natin itong ni Senator Joel Villanueva. Mr. President, as I was looking and watching the CCTV, Mr. President, I recall, Mr. President, every time we have a committee hearing, any member of the Senate would move to cite in contempt someone who is lying, Mr. President. So my position, Mr. President, looking at what happened to our dear colleague, and I'm going to do this, Mr. President, whether you are in majority or minority, you are an elected official, Mr. President. And for someone, especially coming from a different agency of the government, trying to do something like that in violation of Article 147, Chapter 2 of our revised penal code, Mr. President. Maybe, Mr. President, it is the right time for us, while we are having a session, to cite in contempt these individuals trying to prevent Senator Bato de la Rosa from reporting for work to do his job as elected senator of the Republic of the Philippines. So, Mr. President, if it is a proper motion, and I would leave this to the body, that we cite in contempt these individuals, Mr. President, that would be identified in this particular video, trying to block, trying to prohibit Senator Bato de la Rosa from doing his job, Mr. President. Yes. I submit, Mr. President, to the wisdom of the Is there any objection to majority. holding the John and Jane Does, who will be laterly identified in accordance with the CCTV, to hold them in contempt of Senate? Of Then, the Senate? Mr. President, I was suggesting, Mr. President, and if you are, if the body is amenable to that, I will move, Mr. President, that we cite them in contempt. Because, Mr. President, Well, because you made that manifestation, Majority Leader, let me say this, not as Senate President, but as a member of the Philippine Bar, and as a humble servant of our people as a senator, each legislative body has to defend itself, especially versus existential threats. So ngayon, ito na nga po ang nangyayari ngayon. Senate cites in contempt, detains NBI agent who ran after De La Rosa. So ngayon, sila pa po ngayon ang nakulong dyan sa Senado. The Senate cited in contempt the National Bureau of Investigation agents who tried to arrest Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Joel Villanueva, who made the motion, said this is for trying to block him, Senator Bato de la Rosa, to doing his job. Newly elected Senate President Alan Peter Cayetano ordered Senate security to place the agents under custody until they can explain what happened. Ito, yung safety na po dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Ronald de la Rosa has placed under protective custody under Senate protective custody of the Senate. So protektado na po si Senator Bato ng Senado. Ayan na po ang nangyayari. Ayan. At ito naman, inatasan din ni Senator Alan Peter Cayetano na ang Senate Sergeant at Arms na isailalim sa detention facility ng Senado ang mga involved hanggang sa may paliwanag. Ayun na nga kanina, nakadetain na po sila. Ito naman, update pa rin. Ang sabi ni Senator, hiniling din ni
Senator Ronald Bato de la Rosa na palitan ang kasalukuyan head ng Senate Sergeant at Arms. Kasi nga, 'di ba, ikaw Sergeant at Arms, dapat protektado mo ang mga senador diyan. At pabor naman po si Senador Alan Peter Cayetano sa pagpapalit ng Senate Sergeant at Arms kasi mukha pong itong Senate Sergeant at Arms ay kasabwat din ni Tuta Soto ho ito. So ito na po yung nangyayari ngayon, no? So medyo kahit anong gawin ni Matubag, ni Bongbong Marcos, na gusto nilang arestuhin si Senator Bato de la Rosa, hindi po nila magawa yan. Dahil under custody na po, nasa pangangalaga na po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung merong warrant, sabi ni Trillanes, merong warrant na daw, anak ng kagwang. Kapag tataka yung warrant na yan ICC warrant, si Trillanes yung may bitbit, anak ng kagwang. Ako, itong gobyernong ito walang kwenta talaga, bendalo. Mantakin mo international warrant, ICC warrant, pero ang nagdala ng warrant sa Senado, si Trillanes. Agent ka ba ng ICC, Trillanes? NBI ka ba? Utangin ng warrant o nakalagay, secret warrant. Yan, galing yan kay, kay Trillanes. So anyway, so okay yan. Maraming salamat, Senator Alan Peter Cayetano. Kailangan protektahan po natin itong si Senator Bato de la Rosa. Agad rin naman sinibak itong si Panfilo Lacson at pinalitan ni Senator Loren Legarda. Siya na po ang bagong Senate President pro tempore. So ngayon, ang ano na lang natin yung Senate Blue Ribbon Committee. So ako malamang ang Senate Blue Ribbon Committee ay hahawakan muli ni Senator Marcolita. Dahil si Senator Marcolita naman ang nag-umpisa at nagkaroon ng direksyon. At pag nagbalik po ito, si Senator Marcolita, yung 18 ex-soldiers ay handa na po sila na pumunta dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pakinggan po natin yung pahayag ni Baligod. Narito po. Cayetano is now the Senate President. If ever, sir, ipapatawag po ang 18 Marines sa investigation ng Senate Blue Ribbon, ano po ang inyong magiging? Well, susunod at tatalima kami sa subpoena na ipapadala ng Senado. At yan naman ang aming purpose, no? Na ibahagi sa appropriate agency of government yung nalalaman ng ating mga dating sundalo. So, we welcome it. And we will fully cooperate. And in fact, not only will the 18 cooperate, but marami pang sasama sa kanila na dating kasamahan nila na empleyado ni Saldico. So mukhang marami pa po yung magsasalita dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Puta, wala nang takas dito si Bangag. Kung sa anak ng kagwang, si CJ Hero, naligtas si Bangag, dito hindi kayo makakaligtas kay Senador Marcolita. At pakinggan rin po natin itong statement naman ng Senator Ronald Bato de la Rosa. Saan ba daw siya nagtatago? Sinagot niya yung tanong. Sir, sir, where were you all these months po? Since November? I was with the halls of the air and the beast of the field. Davao, sir. It's with nature. Pero ngayon, All those months. ngayon sir, galing kayong Davao. Ngayon po, galing kayo sa Davao. Dito sa Manila. Sir, what will you do with the subpoena, sir? Subpoena, sir. Mamaya pa naisipin yun. Pero sir, everyday na kayo papasok, no? Everyday ka papasok dito, sir? Sir, paano kung merong ilalabas na warrant sa inyo? Paano nyo inaharapin? Dito sa tamang posisyon. Kasi dalas tamang posisyon. Sir, will you camp out dito sa Senate? Sir, will you stay here para po ma-ensure na hindi kayo maservan? Magsasabi sa inyo kung anong plano. Ayan na nga ho, si Senator Bato de la Rosa, nasa Senado na po yan, hindi po pwedeng galawin ni Numan kahit sinong mga demonyo na sa gobyernong ito. Wala pong kapangyarihan ng executive para gaguhin po si Senator Bato de la Rosa. Ito lang po yung hinintay ni Senator Bato. Lalabas po ako at ito mga kabisdak, ito po yung nakakatakot na balita. Ito ay post po ni Attorney Torion. Ang sabi po ni Attorney Torion, ito, ayan o.
Ang sabi po dyan ni Atty. Torion, Philippines, we have an intelligence. Ang sabi ni Atty. Torion, ito, report received that there is an aircraft on standby to kidnap Senator Bato de la Rosa. I hope not. He should be put in the process of our country. Our 1987 Constitution and laws must still be followed. Mukhang ang bala kasi talaga nila, gawin nilang Duterte 2.0 itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, at agad naman po sumugod po itong kampo ni Senator Bato sa katauhan po ni Atty. Jimmy Bundok. Pakinggan natin. Sir, for sampling purposes lang, kayo po ng mga abogado ni Senator Bato, gagawin lahat para hindi maulit sa kanya yung nangyari kay former President Digong. Para po malinaw, ang pinaglalaban po namin dito ay dalawang parties. Una, si Senator Bato para hindi po maulit ang nangyari na illegal kay former President Rodrigo Duterte. At pangalawa, ang pinaglalaban po natin dito, very sincerely, is the Filipino people and its sovereignty. Hindi po talaga tayo pwede mapunta ulit sa sitwasyon na kukunin at nanakawin at kikidnapin ang isang mataas pa naman na ranggo na opisyal sa ating pamahalaan. Sir, worst case scenario, handa kayo? Saan? May mga kinakausap na ba kayong international lawyers? Kasi in the previous interviews, yan ang sinasabi ni VP Sara na advice niya raw palagi kay Senator Bato. Yes, that's why I have to confer with my client because understandably sa dami ng legal issues, there are so many groups of lawyers willing to help out, no? So kailangan po kami magkaisa ng legal strategy and to consolidate all our pending issues. Thank you, sir. Grabe, ginago na po ni Bongbong Marcos ang bansang Pilipinas. Gamit ang asong ulol na si Trillanes. Pero, ang bottom line ng lahat ng ito ay mga Duterte. Gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte, gusto nilang i-impeach si Inday Sara. Kaya lahat ng mga supporters damay na. Pero again, tutuldugan na po natin yung impeachment labang kay Inday Sara. Dead ball na po yan. Kahit bumoto pa ang mga buhaya na 255, tibag pa rin po sila sa 13 senador na ngayon ay solid Team Duterte. Maraming salamat, Senator Ronald Bato de la Rosa, at sa 13 senador, Senator Alan Peter Cayetano, sa inyong paninindigan para sa bayan. Tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.